So, ito na guys. At atin nang tinandaan itong ating pagkakabitan ng bowl. So, kinuha natin yung kanyang gitna papunta roon at yung gitna papunta rito. So, bali dito yung pinakabutas niya yung sa tornilyuhan. Kasi yun ang magsisilbing guide natin para masintro natin yung pinakabutas ng bowl to sa ilalim. Ito kasi yung sentro niya. Yan. At meron nga palang karagdagang pinagawa yung may-ari. So bali ito. Ito yung kung makikita yung guhit na yan. Yan. So guys, yan yung abang natin sa linya ng tubig. So bali nagsuggest na rin ako dun sa may-ari na sana bago kami magkabit ng linya ng bowl, magawa muna kami linya ng tubo. Yan. So bali gagrinderin natin yan. Yan. Gagrinderin natin yan. At dito natin isasalpak yung PVC tubo para sa kanilang abang ng tubig. Kasi guys, kung iuunahin natin na i-install itong bowl at meron na siya nakalagay ng water closet dyan, malaking abala guys. Tapos saka lang tayo gagawa ng linya ng tubig. Malaking abala guys. Tatanggalin uli natin yung water closet na yan bago tayo mag-grinder dyan. Ngayon ang suggestion ko dun sa may-ari, maglagay na muna kami ng abang diyan para sa linya ng kanilang water line bago namin ikabit itong bowl. So guys, kung mapapansin nyo, yan yung mga ekis na yan. So bali ito yung abang ng tubig para dito sa bowl, yung dito sa may kanyang water closet. Kasi nandito yung kanyang water closet. So bali itong isang ekis na ito, abang naman ito guys para dito sa kanyang laboratory, yung pinaka gripo niya dito, yung hose sa ilalim. Yan. So bali ang lapad kasi ng ating laboratory ay 40 cm. So nagbigay lang tayo doon ng allowance na 10 cm and then gumuhit tayo dito ng 40. So bali dito natin ilalagay yung kanyang hanger clip. Yan, dyan. Para i-install natin dyan yung laboratory. So bali ang height nitong laboratory, so mula dito sa ilalim kumuha lamang ako ng 85 cm. Yan. And then ito naman, kung bilang guhit na to, ito may egis na ito, ito naman yung pinakaabang ng para dito sa gripo. So bali kung maisipan ng may-ari na gumawa ng magpalagay ng shower, so bali ang ating bibilin na lamang na shower yung tubo lamang na may kasama na siyang, nandito na rin yung gripo sa ilalim at mayroon at kasama na rin yung doon sa shower para hindi na tayo magdalawang linya pa rito ng tubo na PVC. So hindi na tayo maglalagay dyan, dito na lang ang ating linya. Nandito na lamang ang abang, isa, dalawa, tatlo. So bali tatlo na lamang ang ating gagawin na linya ng abang ng kanilang service connection ng tubig. Hindi na tayo mag-install dito ng PVC packet para lamang dito sa shower. So old design na kasi yun guys. So bali yun ang ating idadagdag. So yung iba kung sa nagtatanong naman bakit dito namin nilagay ang laboratory at bakit hindi dito or bakit hindi dito. So dito hindi kasi siya natin pwedeng ilagay dahil narito yung ating pinto. Ayan. Kung mapapansin, narito yung ating pinto. So dito naman hindi naman natin siya pwedeng ilagay sa may tabi ng pinto, laboratory dito sa susulok. Kasi guys, kung matatandaan nyo, yung kanyang water drain sa ilalim, yung PVC, wala tayong paglalagyan. So kaysa tayo ay maglagay ng PVC rito, tapos mag-grinder tayo papunta ron ng daloy ng tubig, ay malaking trabaho pa at malaking abala. So bali dito na lang natin nilagay yung laboratory. Dito natin nilalagay yung kanyang tubo na ibubutas natin dyan. At doon kasi yung poso negro natin nandiyan sa kabila. Nandiyan sa kabila yung ating poso negro para hindi na tayo mag-grinder pa rito. Hindi na natin to gigibain para maglagay lang ng tubo para sa drain ng laboratory. Kaya dito natin ilalagay ang ating laboratory. So hindi naman siya makaka-apekto rito sa inodoro dahil malayo naman siya.
Yan, so sinukat ko na yan, yung water closet niya hanggang dito lang. Hanggang dito lang yung water closet niya sa baba. So malayo siya, maluwag pa naman dito. And then, dito kung gusto nila mag-install ng salamin, pwede. And then kasi ito guys, mas maganda kasi itong bakante na ito dito sa likod ng pinto. Kasi dito sa likod ng pinto, pwede silang maglagay ng hanging cabinet dyan guys. Dyan. Pwede silang maglagay dyan ng mga sabon, mga shampoo, lotion, kung ano pang gusto nilang ilagay dyan. Kasi sayang kasi guys itong space kung dito tayo maglalagay ng laboratory at yung gaya nga sinasabi ko, yung paglalabasan ng tubig niya, hindi naman tayo pwedeng bumutas dito kasi masyadong malayo na siya sa septic tank. Mahabang tubo na naman ang ating gagamitin. So masyadong maraming trabaho at abala. So marami siyang dadaanan na kailangan pa nating sirain dun sa likod. Kaya dito na lang natin dinicide na ilagay yung kanyang laboratory. Yan, so okay naman din dyan. At andyan yung bowl. So yun yung ating water drain. Diretso yan dun sa labas. Dun sa kabila. Dun sa septic tank sa likod. Yan. So ganyan lang guys kasimple ang ating design. Sana kung nasunod lang yung una kong design dito sa CR nila, mas malaki pa sana magiging luwag dito sa loob niya na to. Kung sana dito nila nilagay sa kabilang CR ay wala sanang problema. At nandito yung kanilang lababo, ito mismo kinatatayuan na to. So maluwag pa sana dito. Magagamit pa sana nila to, pinaka dining area. At saka yun, magagamit pa sana nila. Kahit isang kwarto pa sana dyan na maliit kaya. Kaso syempre mayroon makipagtalo sa may-ari dahil sila nagpapagawa nito. Pero sayang. Pero ganun pa man, okay na rin. At andito na to natapos na. So bali dito na lang tayo magpo-focus sa ating trabaho na ito. So bali gagrinderin muna natin ito ngayon. Yan. At pag nag-grinder natin yan, hindi pa natin ma-installan yan ng PVC. So bali sa susunod pa yun, kakabit lang muna natin itong bowl. Yan. Kasi kulang pa rin kasi sila sa fittings. Yan. So bali apurahan din kasi ang trabaho. Kaya ayan, hindi natin masyadong yung kasi may-ari ang may kagustuhan yan. Kaya syempre kung anong gusto ng may-ari, yun ang ating susundin. Pero ganun pa man, gagampanan pa rin natin yung ating trabaho ng maayos. At sisikapin natin ito ay mapaganda. Okay, yun lang muna guys ang ating video. At update ko kayo muli pagka ating na-install na ang bowl. Alright.